Eksaktong alas 5 ng hapon, isang makintab na itim na limusin ang huminto sa harap ng gusali. Ang sasakyan ay kakaiba sa lahat ng nakita ni Jiang Yi. Wala itong nakikitang plaka, pero ang disenyo nito ay simple pero elegante. Hindi pa nga ito kumikinang, parang ginawa ito para sa laban. Dalawang lalaking nakasuot ng itim na kasuotang panglaban ang bumaba mula sa sasakyan at diretsyo nang naglakad papunta sa apartment ni Jiang Yi. Nang buksan ni Jiang Yi ang pinto, isa sa kanila ang nagsalita ng malakas at matatag na boses. "Ginoong Jiang Yi, hinihiling ng aming Young Master na makipag-usap ka sa kanya." Nang makita niyang mga tao sila ni Deng Avatar, tumango si Jiang Yi at sumunod ng walang imik. Sa labas, may mga tao na nagtipon at nagbubulungan. Sino ba itong si Jiang Yi? Bakit siya isinasama ng isang tao mula sa Celestial Squad gamit ang ganitong kagalang-galang na sasakyan? Baka may lihim na malakas na tao sa Tianhai City na hindi pa natin alam. Hindi pinansin ni Jiang Yi ang mga usapan at sumakay na sa sasakyan. Ang loob ng limusin ay kakaibang simple, hindi ito marangya. Pero ang disenyo nito ay matibay at ang mga pinto ay parang 20 sentimetro ang kapal, na maaaring pinalakas gamit ang mga advanced na materyales para sa dagdag na proteksyon. Sa panahon ng Apocalypse, mas mahalaga ang matibay na depensa kaysa sa anumang luho. Umupo ng matuwid si Jiang Yi sa kanyang upuan, nakakross ang mga braso. Ang driver at isa pang lalaking nakaitim ay tahimik na nakaupo sa harap, nakatuon sa kalsada. Tahimik ang biyahe habang papunta sila sa Dengyuan, ang mansyon ng pamilya Deng sa hilagang silangan ng Blizzard City. Pagkalipas ng mga 30 minuto, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking parke. Ang lalaking nakaupo sa passenger seat ay nagsalita gamit ang isang communication device. Ilang sandali lang, bumukas ang mga pinto ng parke. "Ginoong Jiang Yi," sabi ng lalaking nakaitim habang tinitingnan siya, "pwede po bang bumaba na kayo dito? May isang miyembro ng pamilya Deng na hindi gusto ang amoy ng gasolina, kaya hindi po kami makakapag-drive diretsyo sa Manor." Ngumiti ng bahagya si Jiang Yi at bumaba mula sa sasakyan. "Walang anuman," sabi niya. Hindi siya yung tipo ng tao na mag-ingay sa maliliit na bagay. Bilang sagot, isang maliit na pinto sa gilid ng parke ang bumukas, at si Bai Chunyu ay lumabas, nakangiti. "Dumating ka na," sabi ni Bai Chunyu. "Sumunod ka sa akin." Tinatapos lang ng kapitan ang ilang bagay, pero makikita kanya mamaya. "Naiintindihan ko," sagot ni Jiang Yi, at sumunod kay Bai Chunyu papasok sa gate. Napakalaki ng manor ng pamilya Deng, mas malaki pa kaysa sa inakala ni Jiang Yi. Ang bawat detalye at disenyo nito ay halos nakakapanghina ng tuwa. Kahit na ang matinding lamig ay pumatay na sa karamihan ng mga halaman sa labas, may mga halamang buhay pa rin sa loob. Ang mga espesyal na transparent na lalagyan ay naglalaman ng mga bihirang halaman, at pinananatili itong buhay at lunti sa ilalim ng mga bubong. Bagamat nakakamangha, limitado lang ang mga ganitong display, na ipinapakita ang mga yaman ng pamilya Deng ng hindi sobra-sobra. May mga armado na gwardiya sa bawat pasukan at labasan, at ang mga armas nila ay kumikislap. Ipinapakita nito na pinahahalagahan ng pamilya Deng ang seguridad higit sa lahat. Habang naglalakad si Jiang Yi sa malawak na mansyon, naramdaman niya ang halo ng pagkamausisa at hindi pag-aalaga. Malaki at mabigat ang pagbabantay, naisip niya, pero hindi ito kasing kahanga-hanga ng inaasahan ko. Naalala niya ang kanyang sariling silungan, malaki at marangyanga, pero hindi kasing espesyal. Pinangunahan siya ni Bai Chunyu papasok sa isang maliit na silid. Tamang-tama ang init sa loob at ang dekorasyon ay makabago at maayos. Hindi ito marangya, pero may futuristic at cyberpunk na pakiramdam na nagbibigay buhay at enerhiya sa buong lugar. "Maghintay ka muna rito," sabi ni Bai Chunyu, sabay tango. Darating na ang kapitan pagkatapos niyang ayusin ang ilang bagay. Pumalakpak si Bai Chunyu, at isang waitress ang pumasok na may dalang isang pitsel ng kape. At marahan nitong nilagyan ng tsaa ang tasa ni Jiang Yi. "Maraming salamat," sabi ni Jiang Yi, sabay higop ng isang lagok. Umalis si Bai Chunyu, at ginamit ni Jiang Yi ang pagkakataon para pagmasdan ang paligid habang hinihintay si Deng Shentong. Sa pamamagitan ng isang malaking bintana, nakita niya ang mga hardin at lawan na siguro ay maganda sana noon bago maging yelo ang lahat. Ngayon, lahat ay natabunan ng yelo. Iniisip ni Jiang Yi, kahit para sa isang makapangyarihang pamilya sa Blizzard City, wala nang paraan para painitin ang buong mansyon sa mga panahong ito. Wala nang halaga ang pera kung ang mga yaman ay ipinapamahagi batay sa kontribusyon. Kahit ang pinakamayayamang pamilya, hindi kayang sayangin ang enerhiya.
Ang silid ay nagpapakita ng isang modernong kabataan. May isang malambot na sofa sa gitna, at isang malaking TV na nakakabit sa dingding. Nakakalat sa carpet ang mga video game cartridge, na nagdagdag sa magaan at masayang atmosphere ng silid. Nag-usisa si Jiangyi at kinuha ang remote sa coffee table at binuksan ang TV. Hindi na nakapagtataka, puno ng static ang screen. Wow! Bagong laro, naisip niya. Pwede akong maglaro ng games, pero hindi naman worth it dahil ang bilis lang ng paghihintay. Kaya, nagdesisyon siyang mag-relax at hayaan na lang maglakbay ang kanyang mga isip. Hindi naman tumagal ang paghihintay, pagkalipas ng 30 minuto, may narinig siyang boses mula sa labas ng pinto. Jiangyi, nandito ka na. Tumingin si Jiangyi sa orasan. Alas 5:58 na. Ang kapitan ay on time, naisip niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Deng Shentong. Tinanggal niya ang kanyang coat at kitang-kita ang kanyang matangkad at matipuno na pangangatawan na parang palaging nasa magandang kondisyon. Matikas ang kanyang mga galaw at mataas ang tiwala sa sarili. Pasensya ka na at ngayon lang ako dumating, sabi ni Deng habang pinapalitan niya ang kanyang sapatos at nagsusuot ng slippers bago umupo sa sofa sa tabi ni Jiangyi. Huminga siya ng bahagya habang bumabagsak sa sofa dahil sa pagod ni Deng at huminga ng malalim. Kitang-kita na mahirap at pagod ang araw niya. Pinagmamasdan siya ni Jiangyi ng may pagkausisa. Ang Deng Shentong na narito ngayon ay ibang-iba kaysa sa matalim at lighter na taong nakilala niya dati. Napansin ni Deng ang titig ni Jiangyi at mumiti. Anong nangyari? May makikita bang dumi sa mukha ko? Wala, sagot ni Jiangyi na may ngiti. Sobrang gwapo mo kasi, hindi ko napigilang tingnan ka ulit. Sandaling natigilan si Deng, malinaw na hindi inaasahan ang ganitong sagot. Karamihan ng mga tao, hindi kayang magsalita sa kanya ng ganoon. Pagkatapos, napatalon siya sa tawa habang pinapalo ng kanyang kamay ang kanyang hita. Ukininam! Nakakatawa ka, Jiangyi. Agad na nagbago ang ekspresyon at kumandong si Deng ng kaunti at naging seryoso ang tono niya. Nga pala Jiangyi, narinig ko na hindi ka sumali sa pagtugis laban sa mga Ronin. Ano ang palagay mo tungkol doon? Ang tanong na iyon ay tila simpleng tanong lang, ngunit may malalim na dahilan. Nag-isip si Jiangyi sandali bago sumagot ng may kalmadong ngiti. Ang Jiangnan ay may 13 na lungsod, sabi niya. Kahit na wala ang team ng investigasyon mula sa Blizzard City o si Yan Yunwei nakikilos, marami pa ring puwersa sa iba pang 12 lungsod. Sa tingin ko, sapat na yon para ayusin ang sitwasyon. Hindi ako humihingi ng sobra, nagsimula si Jiangyi, ang boses ay kalmado pero matatag. Ang Tianhai ay nasa kabuluhan na. Sigurado akong narinig mo na ang mga pamilya namin ay lugmok na. Hindi ito ang tamang panahon para magpasimula ng panibagong laban. Hinagod ni Deng Shentong ang kanyang baba at nag-isip habang nakikinig, tumango-tango. May punto ka, inamin niya. Pero, para maging tapat, mas mataas ang kakayahan mo kumpara sa karamihan ng mga mutant mula sa mga lungsod sa labas. Kung ikaw ang pupunta, sa tingin ko, ikaw ang may pinakamagandang pagkakataon upang talunin ang mga Ronin. Ang mga mata ni Jiangyi ay kumislap ng may kakaibang liwanag. Ano kaya ang ibig sabihin ni Deng dito? Pero hindi lang ako ang nire-representa ko, tugon ni Jiangyi. Kasama ako sa isang koponan. Ang mga desisyon ko ay may epekto sa kanila. Nagbuntong hininga si Deng at may halong pagkamangha ang mukha. Kung pupunta ka o hindi, nasa iyo yan, anya ng magaan. Nagtatanong lang ako. Baka nga mas maganda ang desisyon mo. Naramdaman ni Jiangyi na hindi ibinubunyag ni Deng ang buong katotohanan. Ang paraan ng kanyang pagsasalita at ang mga pahiwatig sa tono nito ay nagpapatibay sa mga hinala ni Jiangyi. Tulad ng iniisip ko, nagmuni-muni saglit si Jiangyi. Mas mahirap palang harapin ang Eclipse of the Moon ng Linhai City kaysa sa sinasabi nila. Upang sirain ang katahimikan, tumungo si Deng pasulong at naging matalim ang ekspresyon. Tigilan na natin ang pagpapaligoy-ligoy, sabi ni Deng na may ngiti. Alam mo kung bakit kita tinawag dito. Ano sa tingin mo, sumama ka na sa koponan ko? Inilatag ni Deng ang kamay at nagsimulang banggitin ang mga benepisyo kapag nakasali sa Celestial Squad. Ang Celestial Squad ang pinakamalakas na koponan sa buong rehiyon ng Jiangnan, anya. Kung sasama ka sa amin, magkakaroon ka ng lakas para maglakad sa buong Jiangnan nang walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na hamunin ka. Magkakaroon ka ng kasikatan at kaluwalhatian at matatakot at rerespetuhin ka ng mga tao saan ka man magpunta. Huminto siya sandali para magdagdag ng drama, saka nagpatuloy, at kung ang mga interes mo ay medyo basic, tulad ng mga babae o gamit, kaya kong ayusin yan. Ano man ang gusto mo, makukuha mo. Ang boses ni Deng ay puno ng tiwala.
Hindi siya nagbibiro. Para sa kanya, ang mga pangako na ito ay mga simpleng garantiya na kaya niyang tuparin ng hindi nahihirapan. Bumuntong hininga si Jiang Yi. Talaga, kahanga-hanga ka, sabi niya, ang boses ay puno ng paghanga. Marami na akong nakilalang mga talentadong tao sa buhay ko, pero wala pa akong nakitang kasing galing at kasing yaman mo. Ang papuri ni Jiang Yi ay nagpasigla kay Deng. Binangga niya ang kanyang mahahabang buhok at mumiti ng mayabang. Yan kasi, hindi mo pa nakita ang mas malawak na mundo, pang-asar ni Deng. Pero may pagkakataon ka na ngayon, sumama ka sa akin, at ipapakita ko sa iyo ang mas malaki at mas magandang mundo. Inabot ni Deng ang kamay kay Jiang Yi. Halika, sumama ka sa Celestial Squad at maging bahagi ng isang hindi matitinag na koponan. Ang ekspresyon ni Jiang Yi ay lumambot at ang mga mata niya ay kumikislap ng pasasalamat. Talaga nakakatuwa, sabi ni Jiang Yi, halos nanginginig ang boses. Kung sasama ako sa Celestial Squad, magiging ligtas ba ako? Ibig sabihin, walang mga panganib sa buhay ko. Ngumiti si Deng ng puno ng kumpiyansa. Siyempre, kaya kong protektahan ang aking koponan. Magiging ligtas ka. Huminga ng malalim si Jiang Yi, nagpapanggap na kalmado. Sige, kung ganoon, sabi ni Jiang Yi na may ngiti, kung ganoon, masaya akong sumama sa Celestial Squad. Ang mukha ni Deng ay lumiwanag ng kasiyahan. Pero bago makapagdiwang si Deng, sinabi ni Jiang Yi, pero dahil takot na takot akong mamatay, paano kung magstay na lang ako sa Blizzard City at asikasuhin ang logistics para sayo? Biglang nanlumo ang ngiti ni Deng, ang kumpiyansa ay napalitan ng kalituhan. Ikaw nagbibiro ka, di ba? Tanong ni Deng na nakatingin kay Jiang Yi. Mataimtim na kumurap si Jiang Yi. Hindi ba't sinabi mong kaya mong garantiyahan ang aking kaligtasan? At ano pa ang mas ligtas kundi ang manatili rito mismo sa Blizzard City? Ang gilid ng labi ni Deng ay kumibot habang pinipilit niyang magpigil ng tawa. Kailangan ko ng mga mandirigma na kayang lumaban, hindi yung mga nagtatago sa likod ng mesa. Nagpatuloy si Jiang Yi, ang boses ay puno ng sinseridad. Sobra kitang hinahangaan sa iyong lakas at pamumuno, paliwanag niya. At kung sasama ako sa koponan mo, tiyak na mas magiging maganda ang posisyon ko kaysa dati, di ba? Pero kung may alam ka tungkol sa akin, dagdag ni Jiang Yi na may ngiti, malamang ay alam mo na bihira akong lumabas mula sa aking silungan sa Tianhai City. Mas gusto kong manatili lang, ganyan talaga ako. Ganon din ang mga kakayahan ko. Nakafocus ito sa depensa. At tulad ng alam mo, ang mga kakayahan ng mga mutant ay malapit na kaugnay ng kanilang personalidad. Ang pagiging defensive ko ay nagpapakita kung sino talaga ako, isang tao na iniiwasan ang mga hindi kailangang panganib. Sandaling hindi nakapagsalita si Avatar Deng. Hindi siya inosente, alam niyang magalang na tinatanggihan ni Jiang Yi ang alok niya. Gayunpaman, tinanggap ito ni Jiang Yi ng may respeto, ipinahayag ang kanyang posisyon nang hindi nakakapanakit ng damdamin. Malinaw niyang ipinakita na ang kanyang mga kakayahan ay nakasentro sa depensa at hindi siya ang tipo ng tao na magsusugal sa mga misyon. Hindi bagay sa kanya ang sumali sa isang investigasyon na koponan. Tinutok ni Deng Xiantong ang mata kay Jiang Yi ng ilang segundo bago biglang tumawa. Ikaw, kakaiba ka, sabi ni Deng, tinuturo si Jiang Yi ng may ngiti. Magaling kang magsalita. Malinaw na malakas ka, pero mas gusto mong magpigil. Tawag dun ay pagiging matatag, wika ni Jiang Yi na may ngiti. Tumaas ang kilay ni Deng at medyo yumuko pasulong, may kapilyuhang kumikislap sa kanyang mga mata. Pero hindi ka ba nagsasawa sa pagkukulong sa bahay ng buong araw, tanong niya. Karamihan sa mga tao, kapag may totoong lakas, hindi na makapaghintay na gamitin ito. Kung hindi, nakakaramdam sila ng pagkabagot, parang may kulang. Okay lang ba talaga sa'yo na ganito ang buhay mo magpakailanman? Tumango si Jiang Yi nang walang pag-aalinlangan. Oo naman. Ano bang masama sa buhay na tahimik at komportable? Sumandal siya pabalik at dagdag pa, ibig sabihin, maganda ang bahay ko. Nandyan lahat ng kailangan ko, masarap na pagkain, magagandang damit, at pati mga magagandang babae. Siyempre gusto ko ng 4, ayaw ko ng 1, para hindi ako maboring. Napaka-komportable ng buhay, kaya bakit pa ako hahanap ng problema? Nagulat si Deng at hindi nakapagsalita agad. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang walang kabahalaang pananaw ni Jiang Yi. Para kay Deng Xiantong, wala ni isang parte ng sinasabi ni Jiang Yi na may kabuluhan. Lumaki si Deng sa yaman, luho, at lahat ng mga bagay na inilarawan ni Jiang Yi. Para sa kanya, ang mga iyon ay likas lang, mga bagay na boring. Ang hinahanap niya ay kaluwalhatian, kasiyahan, at ang kilig ng laban. Ikaw Jiang Yi. Simula ni Deng, tinuturo si Jiang Yi muli. Pero huminto siya at nagbuntong hininga, itinaas ang mga kamay sa pagkatalo. Well, bawat isa may kani-kanyang pangarap, sabi niya sa wakas. Kung yan ang gusto mo, hindi kita pipilitin. Pumwesto siya at niyakap ang mga braso. Pero kung magbago ang isip mo, alam mo kung saan mo ako matatagpuan.
Hindi ko sinasabi na gusto ko talagang makasama ka sa koponan ko o kung anuman, ang ibig ko lang sabihin ay binibigyan kita ng pagkakataon. Pero huwag mong gawing matagal. Kung makakita ako ng mas magaling, backup ka na lang. Hindi napigilan ni Jiangyi na magtawa sa loob niya sa mayabang na tono ni Deng, pero nanatili siyang seryoso sa kanyang mukha. Salamat, Captain Deng, sabi niya, yumuko ng bahagya. Pag-iisipan ko po yan pagbalik ko. Bagaman tinanggihan ni Jiangyi ang alok, ginawa niya ito ng maingat at magalang, kaya't walang dahilan si Deng para magdamdam. Hindi nagmukhang galit si Deng. Sa halip, nagtagal pa sila sa pag-uusap tungkol sa iba't ibang paksa. Kahit na mayaman at tila walang paki kay Deng, napansin ni Jiangyi na matalino din pala siya. Magaling siyang makipag-usap tungkol sa pagkain, libangan, at mga biyahe. Pero kapag tinangka ni Jiangyi na talakayin ang Linhai City o ang Eclipse of the Moon Group, mabilis na binabago ni Deng ang usapan. Hindi pala biro tong tao na to, naisip ni Jiangyi. Marunong siya at hindi kasing careless gaya ng hitsura niya. Gayunpaman, mukhang magaan pa rin ang kanilang samahan, at magaan ang takbo ng kanilang pag-uusap. Hanggang sa dumapo ang gabi, tumayo si Jiangyi upang umalis. Sandali lang, sabi ni Deng, sabay wagayway ng kanyang kamay. Biglang pumasok ang isang waitress na may bitbit na makintab na itim na kahon. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.